Alam niyo ho ba, nakakaramdam na raw po itong si Pangulong Marcos Jr. na tila matatalo yung impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin na ay malabong makonvict ito pong Vice Presidente. At kaya naman ay gumagawa ng hakbang para siya po ay, di ba, yung una, yung napaulat na siya po ay bukas sa reconciliation o pakipagkasundo dito po sa mga Duterte. So, yan pong pag-aanalisa na yan ay binabanggit po ni Professor Froilan Calilong ng University ng Santo Tomas, no? At na kung saan ay yun po ang binabanggit niya, talagang mukhang alam na ho. Dahil sa yung pagpasok po ng 20th Congress, ako marami po yung mga sabi natin kalyado ni VP Sara Duterte na maaaring siya po ang sila po ang maging dahilan para maabsuelto ito pong Vice Presidente. Pakinggan ho natin ito pong si Professor Calilong. Pasok na yung Hunyo, magsisimula na rin yung impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte. Paano to makakaapekto doon sa sinasabi nating gustong mangyari ng administration na pagbabago ng imahe? Well, definitely. I think this is the reason why I think last Monday the president is already offering the hand to reconciliation. I am looking at it as the one way by which the president is telling us na sana wag nang matuloy yung impeachment. And I think itong kadahilanan nito ay dahil na rin or bunsod na rin doon sa magiging composition nung senator judges natin that will try the impeachment proceeding, kung saan maliwanag na merong sapat na numero ang ating ikalawang Pangulo para sa isang potential or possible acquittal. At maring ito yung kumbaga ayaw mangyari ng ating Pangulo, because it will further portray the government as weak, no? Dahil maaring magkaroon ng pagkatalo dito sa nakaambang impeachment proceeding na ito. Sa perception of... Okay, so yun po ang binabanggit ni Professor Froilan Calilong na kung saan ay alam na raw po ni Pangulong Marcos Jr. na talagang malamang sa malamang ay matatalo po ito pong kasong impeachment. Ibig sabihin ay maabsuelto po ito pong si VP Sara dahil sa yung bagong komposisyon ngayon ng Senado na kung saan ay marami po, no? Kasi ang hiningi lang po ng bilang ay siyam lang po na senador ang pumabor na ma-acquit. Siyam lang po ang kakampi kay VP Sara Duterte ay maabsuelto na po siya sa kaso. So ngayon may mga bilang na may siyam, may 10. So ngayon ho talaga, halimbawa, isa ho yung talagang mga nasa PDP laban o Duterte Black na tinatawag, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Robin Padilla, siyempre si Senator-elect Rodante Marcoleta, Amy Marcos, tapos 5 na yan, pang-anim mo si Camille Villar, 6 na. Tapos alam naman natin, mga bibira niyan po sa Senado, ay ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, 7 na ho. Tapos si Senator Jingo Estrada, 8 na. Mga kababayan, at yung kanina, di ba, si Camille Villar, nabanggit ko na ho. Yung kapatid niya, si Mark Villar, so siyam na ho. Mga kababayan, so siyam na po yun. Sigurado na maabsuelto. Kasi siyam lang ho na senador ang kinakailangan para maabsuelto na. Tapos alam naman natin na yung iba pang mga senador, yung naiwan na 12, kasi pagdating po ng 2028, sila naman po ang tatakbo. Yung iba dyan, re-election na, so iba graduate na. So mag-iingat po sila dahil sa kapag mali po yung kanilang naging desisyon at yung kanilang naging hatol dyan po sa impeachment ay nakasalalay yung kanilang kinabukasan sa politika. Ganyan po yan, mga kababayan. So yun ho, kaya talaga marami po mag-iingat. At mismong itong si Mayor-elect, si Senator Nancy Binay ay sa kanyang paniniwala, ito bilang matagal na rin po siya na politiko, mga kababayan, talagang, di ba, nababasa niya na rin ho na lamang ho ang susuporta at sabihin natin na ang magpapaabsuelto kay
BP Sara Duterte. Ito, panoorin ho natin mga kababayan, ha? Yung magiging bagong composition ng Senate sa 20th Congress, ikaw bilang batikan na rin na politiko, dahil ito naman ay political process, ano yung nakikita mo? Malaki ba yung chance na ma-acquit ang Vice Presidente? Ano yung na-foresee mo? Well, alam naman natin, it's a fact na maraming PDP, which is the party of the Dutertes, ang nakapasok na yung eleksyon. So, sa tingin ko, magkakaroon ng malaking impact yun pagdating dun sa bilangan ng numero. So niniwala ka rin ano to? Dahil political process. And diba, at the end of the day, it's a numbers game. So, if you look at the incoming composition, medyo mas nakakalamang ngayon yung kaalyado ni VP Sara. Pero depende. Okay, so yun ho mga kababayan, talagang napakarami ho ng mga nagsasalita na ang sinasabi ay nakalalamang po ito pong si BP Sara Duterte para siya po ay maabsuelto sa kung sakaling matuloy man itong impeachment laban po sa pangalawang Pangulo. So ito, binabanggit ho yan ni Senator Nancy Binay at matatapos na po yung kanyang termino sa Senado sa June 30. At nanalo naman po siya bilang alkalde, so magiging alkalde naman siya ng Makati City. So bilang isang isang sabihin natin matagal na rin sa politika, yung kanyang pamilya at siyempre pinangunahan niya ni dating Vice President Jojo Binay at matagal din naging mayor diyan po sa Makati City, ay nababasa niya na po yung sitwasyon. So lumilinaw na po na talagang talo ang administrasyon at dito po sa gagawing impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Kaya pala sabi ho ni Professor Froilan Calilong na ramdam na po yan ng Pangulo. Kaya nga nakikipag-areglo na Ay, may binanggit doong nakaraan Lunes na kung saan ay bukas po siya. Gusto niya pong makipagbati. Ay, dito po yung issue po ng reconciliation sa pamilya Duterte. Yung pala ang dahilan dahil sa ramdam na pala ni Pangulong Marcos Jr. na olats. Matatalo po yung inihaing impeachment laban po kay BP Sara Duterte. So, alam niyo ho, isa rin ho sa yung mga yan talagang mga kung pabor ka man o hindi sa dito po sa impeachment, pero alam niyo ho, ituloy ho yan, lahat ho tayo talo. Kasi ito po ay talagang divisive, yung magkakawatak-watak, magkakahati-hati yung mga Pilipino. Kasi siyempre maraming kampo ho, pro Duterte, tapos merong pro Marcos, yung iba naman ayaw ng Marcos sa Duterte. So talaga maglalabo-labo po ang mga Pilipino. Ito, pakinggan pa natin, itong maganda rin itong naging pahayag ni Senator Nancy Binay na mayor-elect po dyan po sa Makati. Nang sabi niya, mukhang parang sinuswerte, blessing in disguise daw dahil sa hindi na po siya makakasama dito po sa paglahok dito sa impeachment court, impeachment trial ni BP Sara Duterte dahil sa talagang grabe raw po magiging epekto nito sa sambayanan. Panoorin, pakinggan ho nito, itong pahayag, paliwanag ni Senator Nancy Binay. Medyo blessing in disguise na hindi rin ako magiging bahagi ng impeachment trial. Kasi yung proseso na yun is very divisive. And parang at the moment, di ba, sa sobrang daming problema ng ating bansa, yung proseso na yun ay mas, lalo pang mahahati at madidivide tayo. Imbis na magsama-sama tayo maghanap ng solusyon dun sa mga problema natin. Kasi, for example, yung mga senators, di ba, mahahati yung oras nila kasi they will perform as a court. Tapos at the same time, may mga bills na kailangan din asikasuhin. So, yun, mahirap yung magiging sitwasyon ng mga incoming na senators. So ma'am kayo ba, wala nang preference? Okay, so yun po, binabanggit po ni Senator Nancy Binay na talagang magiging matindi ho yung epekto ho ng impeachment. Sino ba nakaisip nitong impeachment ito? Kasi yun, divisive ho, talagang magkakawatak-watak ho ang mga Pilipino. Dito po. At base nga sa survey, di ba, ng WR numero. Nagpa-survey sila, yung partisan to, talagang sino kinakampihan mo? Lumabas 40%, 40%
ang pro Duterte. Tapos, pro Marcos, 14% lang ho. Merong 31. Yung po ang independent, sama-sama na yung Dilawan, Pinklawan, at yung Inisa Marcos sa Duterte. So, malaki ho, 31%. So, yung tatlo na yan ay maghahati-hati, magkakawatak-watak yung mga Pilipino. So, yun po ang binabanggit ni Senator Nancy Binay. Kaya ang sabi niya, naku, parang swerte ako dahil sa hindi ako makakasama dyan sa impeachment trial na yan ni VP Sara Duterte. At binabanggit niya base po sa kanyang pagbibilang at pagbabasa ng sitwasyon, ay mas madami ang kalyado ni VP Sara Duterte kung kaya't malamang na maabsuelto ito. So yun kaya pala ngayon talagang hindi natin malaman kung yung alumpihit ang Malacanang dyan po sa pagpasok ng 20th Congress. So abangan natin mga kababayan kung saan hahantong itong binabanggit ni Pangulong Marcos Jr. na reconciliation at pero may mga kondisyon ibalik daw si Tatay Digong. So yun daw kaya sabi ni Professor Calilong kaya nagpapanukala na makipag-areglo alam daw mukhang ramdam na ng Pangulo na matatalo po yung impeachment at hindi po mako-convict ito pong si VP Sara Duterte. Okay, sa mga bago lang po sa ating YouTube channel mag-subscribe na po kayo. At syempre, i-like po at i-share ito pong ating YouTube channel para kayo po laging updated sa ating mga issue na tinatalakay araw-araw. Maraming salamat po. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.